Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at pagtitiwala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli po kayong malugod na tinatanggap sa aming channel. Sabi nila, ang pamilya ang ating kanlungan sa gitna ng anumang unos. Ito ang dapat na maging sandalan natin kapag ang buong mundo ay tumatalikod. Pero paano kung ang mismong kanlungan na iyong inaasahan ang siyang magiging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Laya. Pasensya na po kayo, Nay Laya, pero kailangan nating maging praktikal. Ang mga salitang iyon, sinabi sa mahinahon ngunit walang kabuhay-buhay na tono, ang tumatak sa isipan ni Laya. Mas malamig pa ang mga ito kaysa sa kapeng unti-unti nang lumalamig sa tasa. Sa harapan niya, nakaupo siya sa kusinang pamilyar sa kanya sa loob ng 30 taon. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa lamang siyang dayuhan. Isang bisitang hindi inaasahan. Kalilibing lang ng kanyang asawa kahapon. Amoy pa ng mga bulaklak mula sa burol ang nanunuot sa kanyang damit panluksa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi maalis-alis. At ang mga salita ng kanyang manugang na si Brando ay nagdagdag pa ng isa pang bato sa ibabaw nito. Si Tala, ang kaisa-isa niyang anak, ay nakayuko lamang sa tabi ni Brando. Hindi man lang siya magawang tignan sa mata. Ang dating mga matang puno ng paghanga at pagmamahal para sa kanya ay ngayoy puno ng pagkakasala at pag-iwas. Ang ibig sabihin ni Brando, Nay, mahirap po talaga ang buhay ngayon. Halos pabulong na sa binitala. Ang boses ay nanginginig. 2 na po ang anak namin. Dagdag pa ang mga bayarin. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Naintindihan na ni Laya. Bawat salita ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa kanyang puso. Siya ay isang pabigat. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lea. Ano pa ba ang sasabihin niya? Pinagmasdan niya ang mga kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Mga kamay na nag-alaga kay Tala mula pagkasanggol, mga kamay na nagluto ng libo-libong pagkain para sa pamilyang ito, mga kamay na ngayon ay tila wala ng silbi. Tumango na lamang siya. Isang mabagal, halos hindi mahahalata, ngunit napakabigat na pagtango. Kinagabihan, sa maliit na silid na dati sa kanila ng kanyang yumaong asawa, tahimik na inimpake ni Laya ang kanyang mga gamit sa isang lumang maleta. Ang bawat bagay na kanyang hinahawakan ay may dalang alaala. Nahawakan niya ang isang bestidang kulay rosas, ang graduation dress ni Tala, na siya mismo ang nagtahi magdamag. Naalala niya ang galak sa mga mata ng kanyang anak nang isuot niya iyon. Napapikit siya ng mariin. Saan napunta ang galak na yon? Kinuha niya ang nag-iisang larawan sa ibabaw ng tokador. Isang larawan ng kanilang masayang pamilya, kuha noong ikinasal sina Tala at Brando. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na employment agency sa bayan. Ang sabi niya sa sarili, kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya. Mayroon akong trabaho na perpekto para sa'yo, Aling Laya, sabi ng babaeng nasa likod ng mesa. Ang mga matay kumikinang sa isang paraang hindi nagbigay ng kapanatagan kay Laya. Tagapag-alaga. Para sa isang matandang mayaman, si Don Hilarion Montesillo. Malaki ang sahod, libre pagkain at tirahan. Napakunot ang noo ni Laya. Ano po ang kondisyon niya? Paralisado. Halos hindi na gumagalaw o nagsasalita. Parang gulay na lang, ika nga. Ang kailangan mo lang gawin ay subuan siya, linisin, at siguraduhing naiinom niya ang kanyang mga gamot sa tamang oras. Simple lang, di ba? Napakaganda ng alok para maging totoo. Ngunit sa puntong iyon, wala nang pagpipilian si Laya. Kailangan niya ng lugar na matutuluyan.
Kailangan niya ng paraan para mabuhay. Tinanggap niya ang trabaho at ibinigay sa kanya ang isang papel na may nakasulat na address. Villa Esperanza, Sansinag City. Villa Esperanza, Biatuhivong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Baka sakali, may pag-asa pa nga para sa kanya. Nang hapon ding iyon, nakatayo na siya sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa bakal. Mataas ang pader na nakapalibot sa mansyon, tila itinatago nito ang lahat ng nasa loob mula sa mundo sa labas. Kinakabahan, pinindot niya ang doorbell. Isang matagal na katahimikan ang sumunod, bago niya narinig ang isang mabagal, nagngangalit na tunog. Dahan-dahang bumukas ang isang bahagi ng mabigat na tarangkahan. Huminga ng malalim si Laya at humakbang papasok. Sa dulo ng daanan, sa harap ng malaking pinto ng mansyon, isang pamilyar na figura ang nakatayo, naghihintay. Nanlaki ang mga mata ni Laya at biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi maaari. Ang lalaking nakatayo roon na may isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi ay ang kanyang manugang. "Welcome, Nay Laya," sabi ni Brando. Ang boses ay puno ng panunuya. "Naghihintay na po sa inyo ang amo ninyo." Naging isang malaking palaisipan ang lahat para kay Laya. Ang pagtataboy sa kanya ng sarili niyang anak, ang kahina-hinalang alok na trabaho, at ngayon, ang panunuya sa mga labi ni Brando. Tila lahat ng ito ay magkakakonekta, mga piraso ng isang masamang plano na hindi niya maintindihan. Pero wala na siyang magagawa. Nakapasok na siya. Ang tanging paraan ay ang magpatuloy at alamin kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob. Iginiya siya ni Brando sa loob ng mansyon. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, ang mga kasangkapan ay mamahali, at may isang malaking chandelier na nakabitin sa gitna ng sala. Maganda ang lahat, ngunit walang kabuhay-buhay, walang init ng isang tahanan. Pakiramdam ni Laya ay pumasok siya sa isang magandang museo kung saan bawal huminga. "Ito ang magiging silid mo," sabi ni Brando. Itinuturo ang isang maliit na kama sa sulok ng isang napakalaking kwarto. Sa gitna ng kwarto ay may isang hospital bed at doon nakahiga ang isang matandang lalaki, payat at maputla. At iyan si Don Hilarion Montesillo. Lumapit si Laya. Ang dating makapangyarihang Don Hilarion na nababasa lang niya noon sa mga pahayagan ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang paghinga ay mabagal at mababaw. Binuksan ni Brando ang isang cabinet sa tabi ng kama. Puno ito ng mga bote ng gamot. "Ito ang pinakaimportante sa lahat," sabi niya. Ang boses ay may diin. "Ang kanyang mga gamot. Siguraduhin mong naiinom niya ito sa eksaktong oras. Huwag na huwag kang makakalimot kahit isang tableta. Malinaw ba?" May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Laya sa paraan ng pagkakasabi ni Brando. Hindi ito simpleng paalala. Ito ay isang babala. Tumango na lamang siya. Nang maiwan na silang dalawa ni Don Hilarion, sinimulan ni Laya ang kanyang gawain. Kumuha siya ng isang maliit na bimpo at maligamgam na tubig at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng matanda. Habang ginagawa niya ito, biglang iminulat ni Don Hilarion ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, ang mga ito'y tila walang emosyon, malabo at nakatingin lang sa kawalan. Ngunit nang magtagal, napansin ni Laya ang isang kislap, isang napakaliit. Halos hindi mahahalata, ngunit naroon. Isang kislap ng talino, ng pagmamakaawa, na mabilis ding nawala at napalitan muli ng blangkong tingin. Kinilabutan si Laya. May mali. Talagang may mali. Dumating ang gabi. Ang buong Villa Esperanza ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakahiga si Laya sa kanyang maliit na kama. Ilang talampakan lang ang layo mula kay Don Hilarion. Hindi siya mapakali. Pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ng mga mata ng matanda ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas. Sa kalagitnaan ng malalim na gabi, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, may narinig siyang isang tunog, isang kaluskos,
Napabangon siya, pinakiramdaman ang paligid, at doon niya ito narinig, isang bulong, mahina, garalgal, at puno ng hirap. Tulong! Napigil ni Laya ang kanyang paghinga. Guni-guni niya lang ba yon? Muli siyang humiga at nagkunwaring tulog. Ngunit ang kanyang mga tainga ay bukas na bukas. Tulong! Tulungan mo ako! Mas malinaw ito ngayon. Galing ito sa kama ni Don Hilarion. Dahan-dahan, bumangon si Laya. Lumapit siya sa matanda. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Don Hilarion, ngunit ang mga labi nito ay bahagyang gumagalaw. Ang pagkataranta ay bumalot sa buo niyang pagkatao. Totoo ang narinig niya. Hindi siya nababaliw. Agad siyang bumalik sa kanyang kama, nagtalukbong ng kumot at nagpanggap na natutulog. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang presensya ni Brando, ang babala tungkol sa mga gamot, ang mga mata ni Don Hilarion, at ngayon, ang bulong na humihingi ng tulong. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng umagahan, sinadya niyang dumaan, malapit sa kabinet ng gamot. May dala siyang isang baso ng tubig. Nagkunwari siyang natapilok at sinadyang mabitawan ng baso. Ay! Naku po, pasensya na! Sabi niya sa malakas na boses para marinig sa labas. Habang nagmamadali siyang pinupulot ang mga bubog, mabilis na sinulyapan niya ang ilalim ng kabinet. Nakita niya ang isang maliit, puting tableta na marahil ay nalaglag noon. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ito at ikinubli sa kanyang palad. Bago pa man may makakita, itinago niya ito sa kanyang bulsa. Ang maliit na piraso ng gamot na iyon ang naging simbolo ng isang mapanganib na katotohanang kailangan niyang tuklasin. Kinabukasan, naghahanap ng tiyempo si Laya. Kailangan niyang makalabas ng mansyon nang hindi napapansin o pinaghihinalaan. Nagpaalam siya sa isa sa mga kasambahay na bibili lamang siya ng ilang personal na gamit sa kalapit na butika. Ang puting tableta ay maingat niyang binalot sa isang kapirasong tissue at itinago sa pinakaloob ng kanyang pitaka. Bawat hakbang niya palabas ng Villa Esperanza ay tila tinatapakan niya ay mga karayom. Ang butikang kanyang pinuntahan ay maliit lamang at lumana, hindi gaanong dinarayo ng tao. Isang matandang parmasyutiko na may makapal na salamin ang nag-aasikaso rito. Tamang-tama, naisip ni Leia. Mas makakapagtanong siya ng malaya. Magandang umaga po, bati niya. Inilabas niya ang tableta at maingat na inilapag sa counter. Gusto ko lang po sanang itanong kung anong klase ng gamot ito. Tinitigan ng matanda ang tableta. Kinuha niya ito, sinuri, at tinitigan ng mas malapitan sa ilalim ng ilaw. Ang kaninang palakaibigang mukha ng parmasyutiko ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Saan mo ito nakuha, Ineng? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Bigay lang po sa akin. Para daw po ito sa hindi makatulog. Pagsisinungaling ni Laya. Umiling ang matanda. Hindi ito ordinaryong pampatulog. Isa itong napakalakas na sedative. Ginagamit lang ito sa mga pasyenteng may malalang kondisyon sa ospital at kailangan ng espesyal na reseta. Ang sobrang pag-inom nito o ang matagalang paggamit ay pwedeng magdulot ng pagkalito, panghihina ng katawan, hanggang sa puntong ang isang malusog na tao ay magmumukha ng walang sariling isip. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Laya. Ang bawat salita ng parmasyutiko ay tumagos sa kanyang puso at kinumpirma ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi sakit ang nagpapahina kay Don Hilarion. Nilalason siya. Nagpasalamat si Laya at mabilis na umalis. Habang naglalakad pabalik, ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Ang pagmamakaawa sa mga mata ni Don Hilarion. Ang kanyang bulong na humihingi ng tulong. Hindi na niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa butika pa rin, bumili siya ng isang bote ng multivitamins.
Maingat niyang pinili ang isang brand na ang itsura ng tableta ay halos kamukhang-kamukha ng sedative. Ito ang kanyang magiging sandata. Pagbalik sa mansyon, dumiretso siya sa kwarto. Sumilip muna siya sa labas upang siguraduhing walang nakatingin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang bote ng gamot ni Don Hilarion at ang bote ng vitamins. Isa-isa, maingat niyang ipinagpalit ang mga laman nito. Ang bawat kalansing ng mga tableta ay parang kulog sa kanyang pandinig. Pagkatapos, isinara niya ang mga bote at ibinalik ang lahat sa dati nitong ayos. Huminga siya ng malalim. Ito na ang simula. Nang dumating ang oras ng pagpapainom ng gamot, kinuha ni Laya ang isang tableta mula sa bote na ngayon ay naglalaman na ng vitamins. Inalalayan niyang bumangon. Nang bahagya si Don Hilarion, bago niya isubo ang gamot, tinitigan niya ang matanda sa mata. Sa mga matang iyon, ipinadama niya ang kanyang mensahe. Nandito ako, kakampi ninyo ako. At sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang isang halos hindi mahahalata, ngunit siguradong pagtango mula kay Don Hilarion. Isang maliit na galaw, ngunit para kay Laya. Iyon ang pinakamalakas na kumpirmasyon na nakuha niya. Nagkakaintindihan sila. Kinahapunan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Tala. May dala itong isang basket ng prutas. Pumasok ito sa kwarto at lumapit sa kanya. Ngunit hindi ito makatingin nang diretso sa kanyang mga mata. "Kumusta po kayo, Nay?" Mahinang tanong nito. "Maayos naman ako," sagot ni Laya. Ang boses ay walang emosyon, masakit pa rin. Ang sugat na iniwan ng pagtataboy sa kanya ay sariwa pa. Natahimik sila. Inayos ni Tala ang mga prutas sa isang maliit na mesa. Isang kilos ng pagsisisi na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na rin ito. Bago ito tuluyang umalis, lumingon ito sa kanya. May gusto itong sabihin, ngunit sa huli, umiling lang ito at mabilis na tumalikod. Naiwan si Laya na may bigat sa puso. Isang halo ng awa at sakit para sa sariling anak. Nang gabing iyon, matapos niyang painumin muli ng gamot, si Don Hilarion. Napatitig siya sa bote ng tunay na sedative na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang kama. Napaisip siya kung gaano katagal na nilang ginagawa ito kay Don Hilarion. Ang kalupitan ng lahat ng ito ay halos hindi niya kayang sikmurain. Biglang bumukas ang pinto. Si Brando. Nakatayo ito roon. Ang mga matay matatalim. Napansin niyang nakatingin ito sa bote ng gamot na hawak-hawak ni Laya bago niya pa man ito maibalik sa kabinet. "May problema ba, Nay Laya?" tanong ni Brando. Ang boses ay malamig at puno ng pagdududa. "Bakit ninyo tinititigan ng ganyan ang bote ng gamot?" Ang buong silid ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanong ni Brando ay parang isang matalim na kutsilyong nakatutok sa lalamunan ni Laya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nag-uumapaw, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang mukha. Pinilit niyang huwag magpahalata ng anumang takot. Mabilis siyang nag-isip ng dahilan. Isang dahilan na kapani-paniwala. Tinitingnan ko lang po, Sir Brando," sagot niya. Sinisikap na gawing kalmado ang kanyang boses habang maingat na inilalagay ang bote pabalik sa cabinet. Sa likod niya, ang kamay niyang hindi nakikita ni Brando ay mahigpit na kinukuyom. "Sinisigurado ko lang po na tama ang dosis na ibinibigay ko. Ayoko pong magkamali." Tinitigan siya ni Brando ng ilang segundo. Ang mga matay naniningkit, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Laya ay para siyang isang basong babasagin na anumang oras ay maaaring mabasag sa titig na yon. Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan. "Mabuti kung ganon. Siguraduhin mo lang na ginagawa mo ng tama ang trabaho mo," sabi nito bago tumalikod at tuluyang umalis. Nakahinga ng maluwag si Laya nang magsara ang pinto. Ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi nawala.
Alam niya, mula sa araw na yon, na binabantayan na siya at hindi siya nagkamali. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang paglitaw ni Brando. Minsan, mahuhuli niya itong nakatayo sa pasilyo, nakatingin sa direksyon ng kwarto. Sa gabi, naririnig niya ang mga yabag nito na humihinto sa tapat ng kanilang pinto bago muling magpatuloy. Ang Villa Esperanza ay naging isang kulungan at si Brando ang bantay na laging nagmamasid. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Unti-unti, nakikita niya ang pagbabago kay Don Hilarion. Ang mga mata nitong dati laging blangko ay nagkaroon na ng focus. Mas madalas na niya itong nahuhuling nakatingin sa kanya. Tila nakikinig, tila naiintindihan ang lahat. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang kamay ng matanda, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw, isang daliri. Ang hintuturo nito ay gumalaw ng bahagya, sapat lang para maramdaman niya. Napatingin siya sa mukha ni Don Hilarion, nakita niya ang pagsisikap sa mga mata nito. Nagtagumpay ito at nagsimula ang kanilang mga lihim na pag-uusap. Sa mga sandaling sigurado silang walang ibang tao, nagsasalita si Don Hilarion. Mga pira-pirasong salita lamang sa una, mahina at garalgal, ngunit sapat na para maintindihan ni Laya. Testamento, bulong nito isang gabi. Gusto niyang palitan. Doon na unawaan ni Laya ang lahat, ang yaman, ang mana, ang di makatarungang diwa ng kasakiman. Ikinuwento ni Don Hilarion sa hirap at unti-unting paraan na ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay nakalaan para sa isang charity foundation na itinatag niya. Ayaw ito ni Brando. Ang tanging paraan para mabago ang huling habilin ay kung mapapatunayan niyang wala nang kakayahang mag-isip si Don Hilarion. Kailangan mo kunin. Hirap na sabi ng matanda isang araw. Ang alin po, Don Lario? Malambing na tanong ni Laya. Sa halip na sumagot, muling gumalaw ang kamay ni Don Hilarion. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang hintuturo at itinuro ang isang lumang aparador na gawa sa narara sa kabilang dulo ng silid. Partikular niyang itinuturo ang isang drawer na may kandado. Ngunit bago pa man makapagtanong muli si Laya, pareho silang natigilan nang marinig ang pagbukas ng pinto sa sala. Hudyat na umuwi na si Brando. Agad na ipinikit ni Don Hilarion ang kanyang mga mata at bumalik sa pagiging tila walang buhay. Si Laya naman ay mabilis na nagpatuloy sa pag-aayos ng kumot. Ang sikreto nila ay ligtas. Sa ngayon, ng gabing iyon, hindi mapakali si Lea. Ang isip niya ay nasa nakakandadong drawer. Ano kaya ang laman yon? Paano niya ito mabubuksan? Sa kalaliman ng gabi, kailangan niyang umihi. Dahan-dahan siyang tumayo, naglalakad ng walang ingay para hindi magising si Don Hilarion. Ngunit paglabas niya sa pasilyo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang sinag ng ilaw. Galing ito sa ilalim ng pinto ng isang silid na lagi niyang nakikitang nakasara. Ang personal na opisina o study room ni Don Hilarion. Dahil sa kuryosidad at kaba, dahan-dahan siyang lumapit. Inilapat niya ang kanyang tainga sa pinto, ngunit wala siyang marinig. Sumilip siya sa maliit na siwang ng susian. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nandoon si Brando, nag-iisa, at hindi ito mapakali. Halos isabog nito ang mga papel mula sa mga drawer. May hinahanap itong importante, may hinahanap itong desperado, at base sa galit at pagkabigo sa mukha nito, hindi pa nito iyon nahahanap. Makalipas ang 2 araw, inihayag ni Brando na darating ang doktor ng pamilya para sa lingguhang check-up ni Don Hilarion. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Laya. Ito na ang pagkakataon niyang makita ang taong nagbibigay ng mga gamot na unti-unting pumapatay sa talino ng matanda. Isang lalaking nasa edad 40 ang dumating, nakasuot ng plansadong puting polo
at may bitbit na itim na medical bag. Ngumingiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May kung anong madulas at hindi ka pani-paniwala sa kanyang kilos. Magandang araw po. Bati nito kay Laia bago dumiretso sa kama ni Don Hilarion. Si Brando ay nakatayo sa isang sulok. Ang mga braso'y nakahalukip-kip, tila isang gwardiyang nagbabantay sa kanyang bihag. Nagsimula ang pagsusuri. Ngunit para kay Laia, na nag-alaga ng asawang may sakit sa loob ng maraming taon, isa itong malaking komedya. Mabilis lamang ang naging check-up. Isang saglit na pagtingin sa mata gamit ang maliit na flashlight, isang magaang na pagtapik sa mga tuhod, at isang pakunwaring pakikinig sa dibdib gamit ang stethoscope na ni hindi man lang dumikit sa balat ng matanda. Walang pagsusuri sa pulso, walang pagkuha ng blood pressure. Ang lahat ay isang palabas. Ganoon pa rin ang kondisyon niya. Sabi ng pekeng doktor kay Brando, ang boses ay puno ng huwad na awa. Kailangan lang nating ituloy ang kanyang medikasyon para manatili siyang komportable. Naglabas ito ng reseta at iniabot kay Brando. Reseta para sa mas marami pang lason. Habang nag-uusap ang dalawa, alam ni Laia na kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng ebidensya. Naalala niya ang luma niyang cellphone na may camera nakatago sa kanyang bulsa. Kailangan niyang makakuha ng litrato ng doktor na ito. Nagkunwari siyang nag-aayos at nagpupunas ng mga kasangkapan. Dahan-dahan siyang lumapit sa direksyon ng dalawang lalaki. Ang daladala niyang basahan ang nagsisilbing kanyang dahilan. Nang nasa tamang anggulo na siya, sinadya niyang ihulog ang basahan malapit sa paanan ng doktor. Ay pasensya na po, sabi niya. Habang yumuyuko siya para kunin ang basahan, mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono. Sa isang iglap, habang nakatago sa ilalim ng mesa, pinindot niya ang kamera. Isang mahinang click ang narinig niya na sa kabutihang palad ay natabunan ng kanilang pag-uusap. Mabilis niyang itinago ang telepono at tumayo na, tila walang nangyari. Nang makaalis na ang doktor, nagpaalam si Laia na magbabanyo. Doon, sa pag-iisa ng maliit na espasyo, nanginginig niyang tiningnan ang litrato. Malabo ng kaunti, ngunit malinaw pa rin ang mukha ng lalaki. Agad niya itong ipinadala sa isang luma at pinagkakatiwalaan niyang kaibigan, si Nelia, isang nurse sa isang pampublikong ospital. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe. Nelia, pasensya na sa abala. Itatanong ko lang sana kung kilala mo ang lalaking ito. Ang paghihintay sa sagot ay parang isang walang hanggang parusa. Bawat segundo ay tila isang oras. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Nelia. Laia, saan mo nakita ang taong yan? Lumayo ka sa kanya. Delikado yan. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Dating medtech yan sa ospital namin. Matagal nang natanggalan ng lisensya dahil sa panggagamot ng walang pahintulot at pagbebenta ng mga regulated na gamot. Marami niyang kaso. Huwag kang magtitiwala dyan. Napahawak si Laia sa lababo. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito basta masamang doktor. Isa itong kriminal, isang kasabwat. Bumalik siya sa silid. Ang mukha'y pinipilit na maging kalmado. Ngunit ang puso niya ay nag-aalab sa galit. Sinalubong siya ng mga mata ni Don Hilarion. Tumingin siya rito. At sa isang tingin, ipinarating niya ang lahat. Ang panganib, ang katotohanang kanyang nalaman. At si Don Hilarion, gamit ang lakas na unti-unti nang bumabalik, ay bahagyang itinaas ang kanyang kanang kamay at kinuha ang isang maliit na notepad at ballpen sa bedside table na inilagay ni Laia doon kanina. Nanginginig, nagsulat ito ng iisang salita. Ipinakita niya ito kay Laia. Ingat. Bago pa man makasagot si Laia, bumukas ang pinto at pumasok si Brando. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Maghanda ka bukas, Nay Laia. Sabi nito sa kanya.
bago bumaling kay Don Hilarion na mabilis nang nagpanggap na natutulog muli. Dahil bukas ng umaga, darating ang abogado. Oras na para ayusin ang lahat ng papeles para opisyal nang ideklara na wala ng kakayahang magdesisyon si Lolo. Ang mga salita ni Brando ay parang isang hatol na kamatayan. Biglang naubos ang kanilang oras. Ang balita ni Brando ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Laya. Bukas. Darating ang abogado bukas. Wala na silang oras. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang palihim na pagpapalit ng gamot, ang unti-unting pagbabalik ng lakas ni Don Hilarion ay mawawalang saysay kung hindi sila makakahanap ng matibay na ebidensya bago sumikat ang araw. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Don Hilarion ay halos hinihiwa sa hangin. Hindi sila makapagsalita dahil alam nilang si Brando ay nasa paligid lamang, nagmamasid, naghihintay. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap, nagpapalitan ng mensahe ng pag-aalala at pagkaapurahan. Nang sa wakas ay tumahimik na ang buong bahay, lumapit si Laya sa kama ng matanda. Don Lario, pabulong niyang sabi, kailangan po nating gumawa ng paraan. Ngayon na po. Iminulat ni Don Hilarion ang kanyang mga mata. Puno ito ng determinasyon. Gamit ang buong lakas niya, muli niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon ng opisina, ang silid kung saan niya nakita si Brando na naghahalughog. Opisina! Hirap niyang sabi. Sa likod ng libro. At pagkatapos, idinugtong niya, susi sa mga paso. Naunawaan agad ni Laya. May itinago si Don Hilarion sa likod ng mga libro sa kanyang opisina. At ang susi para makapasok ay nasa isang paso ng halaman. Ngunit paano siya makakapasok doon nang hindi nahuhuli? Ang opisina ay laging nakakandado. Nag-isip siya ng mabilis. Naghintay siya ng isa pang oras hanggang sa marinig niya ang tunog ng TV mula sa sala. Hudyat na si Brando ay abala sa panunood. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagnakaw siya ng tingin sa pasilyo. Walang tao. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, ang bawat hakbang ay maingat at pinag-iisipan. Ang simpleng pagtawid sa pasilyo ay parang pagtawid sa isang mapanganib na bangin. Una niyang tinungo ang isang malaking indoor plant. Sa tabi ng hagdanan, ginalaw niya ang mga dahon at kinapa ang lupa. At doon, sa ilalim ng malamig at mamasa-masang lupa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay, isang maliit na susi. Hawak ang susi, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tinungo niya ang pinto ng opisina. Nanginginig, isinuksok niya ang susi sa seradura. Isang mahinang click ang narinig niya nang ito'y umikot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa madilim na silid. Isinara ito nang walang ingay. Ang silid ay amoy lumang papel at katad. Sa tulong ng liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana, tinanaw niya ang isang malaking bookshelf na sumasakop sa isang buong pader. Saan siya magsisimula? Sa likod ng libro, sabi ni Don Hilarion. Isa-isa niyang hinawakan ang mga libro. Kinakapa ang espasyo sa likuran ng mga ito. Hanggang sa isang hilera ng mga makakapal na encyclopedia, naramdaman niya ang isang maluwag na espasyo. Tinanggal niya ang 3 libro. At doon, sa likod, nakita niya ang isang maliit na pinto ng safety deposit box na nakabaon sa pader. Ngunit hindi ito ang kanyang hinahanap. Sa ibabaw nito, may isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Kinuha niya ang kahon at maingat na binuksan. Ang laman nito ay hindi mga dokumento o alahas, kundi isang maliit, itim na tape recorder. Luma na ito, marahil ay ginagamit ni Don Hilarion noon para sa kanyang mga personal na tala. May pag-aalinlangan, ngunit wala nang ibang pagpipilian. Pinindot niya ang play button. Isang mahinang hiss ang una niyang narinig. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na napakapamilyar sa kanya.
Sige na Tala, mahal. Konting tiis na lang. Kapag naideklara na siyang incompetent ng korte, lahat ng ito magiging atin. Iyon ang boses ni Brando. Kasunod nito, ang garalgal na boses ng kanyang anak, puno ng pag-aalinlangan. Pero Brando, paano kung malaman nila? Paano si nanay? Huwag mo nang isipin ang nanay mo at walang makakaalam. Planado ang lahat. Basta't sundin mo lang ang sinasabi ko, mas magiging maganda ang kinabukasan ng mga anak natin. Napatakip si Leia sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ito na. Ito na ang ebidensya. Ang pag-uusap na ito ay isang malinaw na patunay ng kanilang masamang balak. Isang tinig ng katotohanan na magpapalaya kay Don Hilarion. Nang bigla, may narinig siyang mga yabag na papalapit sa pinto. Nataranta siya. Mabilis niyang pinatay ang recorder, isinara ang kahon, at ibinalik sa lalagyan. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man niya maisara ang pinto ng bookshelf, pumukas ang pinto ng opisina. Ang ilaw ay bumuhos sa silid, at sa may pintuan, nakatayo si Brando. Ang mukha ay isang maskara ng galit at pagkagulat. Nakita nito ang bukas na safety deposit box, ang mga librong wala sa ayos, at si Leia na may hawak na tape recorder sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat sulok ng sarili nilang bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ng kanyang ina. Ilang araw nang hindi mapakali si Tala. Sa araw, abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, ang kanyang isipan ay nagiging isang kulungan ng mga alaala at pagsisisi. Ang imahe ng kanyang ina na tahimik na nag-iimpake. Ang blankong ekspresyon nito nang sabihin nilang kailangan na nitong umalis. Ang lahat ng iyon ay parang mga multong paulit-ulit na dumadalaw sa kanya. Isang hapon, habang nililinis niya ang lumang aparador sa silid ng mga bata, nahulog ang isang makapal at maalikabok na photo album. Pinulot niya ito at binuklat. Sa isa sa mga pahina, isang pamilyar na larawan ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang graduation picture. Nakasuot siya ng puting bestida, may hawak na diploma, at katabi niya ang kanyang ina, si Leia, na ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Ang bestidang yon, naalala niya. Magdamag itong pinagpuyatan tahiin ng kanyang ina dahil wala silang pambili ng bago. Ang saya niya noong araw na yon ay walang kapantay. Ngunit ngayon, habang tinititigan ang larawan, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Ang pagmamalaking iyon sa mga mata ng kanyang ina. Paano niya nagawang suklian iyon ng ganitong uri ng kalupitan? Gabi na nang umuwi si Brando. Amoy alak ito at gusot ang damit. Halatang galing sa kung saang gulo na naman. Bukas na ang dating ng abogado, sabi nito. Ang boses ay iritable. Siguraduhin mong wala nang magiging problema. Hindi sumagot si Tala. Patuloy lang siya sa pagtutupi ng mga damit. Ano? Bingi ka ba? Inis na tanong ni Brando. Sinabi ko, bukas na ang araw ng paghuhukom para sa matanda. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Tala ang sarili. Hinarap niya ang asawa, ang mga matay nangingilid na sa luha. Brando, tama pa ba itong ginagawa natin? Tumawa si Brando ng mapakla. Ngayon ka pa magdadalawang isip kung kailan malapit na nating makuha ang lahat. Pero si nanay na naman, sigaw ni Brando. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari nito. Ang kalmadong manugang ay napalitan ng isang desperadong estranghero. Sa tingin mo ba ginagawa ko to para lang sa sarili ko? Ha? Ginagawa ko to para sa pamilya natin, para sa mga anak mo. Anong klaseng kinabukasan ang ibibigay natin sa kanila kung nakatayo ito sa kasinungalingan at kasakiman? Humagulhol si Tala. Doon na sumabog si Brando. Wala kang alam. Baon ako sa utang, Tala. Baon na baon. Mga pinasok kong negosyo. Lahat palpak. May mga naniningil na sa akin na hindi mo gugustuhing makilala. Kapag hindi ko nakuha ang perang to,
Hindi lang tayo mawawalan ng bahay, baka pati buhay ko mawala. Sa tingin mo ba may pagpipilian pa ako? Natigilan si Tala. Ang bawat salita ni Brando ay parang isang malakas na sampal. Utang. Hindi dahil sa kinabukasan nila, kundi dahil sa mga pagkakamali nito, mga utang na itinago nito sa kanya. Naramdaman niyang gumuho ang mundong kanyang ginagalawan. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay ginamit lang pala siya at ang kanyang ina para takasan ang sarili nitong problema. Nang makita ni Brando ang pagkagulat sa mukha ni Tala, agad itong lumambot. Mahal, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Sabi nito, sinusubukang hawakan ang kanyang mga kamay, ngunit umiwas si Tala. Ang paghawak nito ay parang apoy na nakakapaso. Nang gabing iyon, matapos magkulong sa kwarto si Brando, kinuha ni Tala ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Maricel! Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataboy nila sa kanyang ina, ang plano ni Brando at ang mga utang nito. Tala, makinig ka. Sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Alam mong mali yan. Alam ng puso mo kung ano ang tama. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Tala sa sahig. Alam ng puso mo kung ano ang tama. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan at sa sandaling iyon, isang bagay lang ang naging malinaw sa kanya. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang mga luha. Kinuha niya ang susi ng kanilang sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong gagawin niya. Hindi niya alam kung paano aayusin ang gulong ito. Ngunit alam niya kung saan siya dapat magsimula. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito sa kalaliman ng gabi. Habang binabagtas niya ang madilim na kalsada, iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makita ang kanyang ina. Ang katahimikan sa opisina ni Don Hilarion ay biglang nabasag. Ang tunog ng tape recorder na hawak ni Laya ay naging isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ang mukha ni Brando, na nasisinaga ng ilaw mula sa pasilyo, ay isang perpektong larawan ng pagkakanulo at galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin ito, hindi kay Laya, kundi sa tape recorder na hawak niya. Ano? Anong ginagawa mo rito? Nanginginig na tanong ni Laya. Sinusubukang itago ang recorder sa kanyang likuran. Ngunit huli na. Sa 3 mabilis na hakbang, nasa harapan na niya si Brando. Walang salitang hinablot nito ang tape recorder mula sa kanyang kamay. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Matanda ka? Nanggigigil na, sabi ni Brando. Ang bawat salita ay may kasamang diin. Nakikialam ka sa hindi mo dapat pakialaman. Sa parehong sandali, isang tunog ng humihintong sasakyan ang narinig nila mula sa labas. Sinundan ito ng pagbukas at pagsara ng pinto. Mga yabag na nagmamadali. Brando? Isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa sala. Boses ni Tala. Ang mukha ni Brando ay lalong nagdilim. Ang pagdating ni Tala ay isang komplikasyon na hindi niya inaasahan. Bumaling siya kay Laya. Manahimik ka kung gusto mo pang makita ang mga apo mo. Bulong nito, isang malinaw na pagbabanta. Pumasok si Tala sa pasilyo. Ang mukha'y puno ng pag-aalala. Anong nangyayari dito? Bakit bukas ang opisina ni Lolo? Tanong niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa nag-aalab na mukha ni Brando patungo sa namumutlang mukha ng kanyang ina. Wala. Mabilis na sagot ni Brando. Sinusubukang itago ang tape recorder sa kanyang likod. Nakita ko lang ang nanay mo na pag-alagala. Baka hinahanap ang banyo. Ngunit hindi tanga si Tala. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Laya
Nakita niya ang isang bagay na itinatago ng kanyang asawa. Ano yang hawak mo, Brando? Sa halip na sumagot, lumapit si Tala sa kanyang ina. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay nito. Nay, ayos lang po ba kayo? Hindi makasagot si Laya. Isang tingin lang sa kanyang anak, isang tingin na puno ng sakit at awa ang naging sagot niya. At sa tingin na iyon, naintindihan ni Tala ang lahat. Nanay, patawarin niyo po ako. Humikbi si Tala. Niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. Patawarin mo ako sa lahat. Aayusin ko po ito. Pangako. Ang eksenang yon sa harapan ni Brando, ang tila nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan. Ang kanyang asawa, ang dapat niyang kakampi, ay kumakampi na ngayon sa kanyang kaaway. Ang kanyang perpektong plano ay guguho na. Tama na ang drama, sigaw ni Brando. Itinulak niya si Tala palayo kay Laya. Umuwi ka na, Tala. Ako nang bahala dito. Hindi, Brando. Tama na. Pagmamatigas ni Tala, sinusubukang harangan ang kanyang ina. Natawa si Brando, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng kabaliwan. Huli na ang lahat. Bumaling siya kay Laya. Akala mo matalino ka ano? Akala mo maliligtas mo ang matandang yan? Itinaas niya ang tape recorder. Salamat sa paghahanap nito para sa akin. Mabilis na tumalikod si Brando at akmang aalis, ngunit si Laya, sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam na taglay niya, ay hinawakan ang braso nito. Huwag! Ibalik mo yan! Bitawan mo ko! Sa kanilang paghahatakan, hindi sinasadyang napindot ni Brando ang eject button. Ang maliit na cassette tape ay lumabas mula sa recorder at nahulog sa sahig na marmol, gumawa ng isang malakas na kalansing. Sabay silang napatingin sa tape. Ito ang kaluluwa ng ebidensya. Ang susi sa lahat. Ngunit mas mabilis si Brando. Sinipa niya ang tape at ito'y dumulas sa makintab na sahig, dumiretso sa ilalim ng isang mabigat na aparador. Kasabay nito, isang ilaw ang bumukas sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ng silid ni Don Hilarion ay bahagyang bumukas. Isang anino ang nakatayo roon, nakasandal sa pinto, nanghihina, ngunit nakatayo. Si Don Hilarion. Narinig niya ang lahat, ngunit ang atensyon ni Brando ay nakaylaya. Ang mukha niya ay puno ng galit na hindi na maitago. Tapos na ang laro, Laya, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang awa. Salamat sa iyong serbisyo, pero tanggal ka na sa trabaho. Ngayon din, lumayas ka sa pamamahay na to. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Laya at kinaladkad ito palabas ng opisina, palampas kay Talang umiiyak, at sa nanghihinang si Don Hilarion. Brando, huwag! Sigaw ni Tala. Ngunit hindi na ito nakinig. Itinulak niya si Laya palabas ng pinto ng mansyon sa malamig na hangin ng gabi. Bago niya isara ang pinto, may huli siyang sinabi. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Ang mabigat na pinto ay nagsara ng may malakas na kalabog. Tila isang hatol na iginawad na. Naiwan si Laya sa labas, sa dilim, habang nasa loob ang tanging ebidensya na makapagliligtas sa kanila. Ngayon ay nasa ilalim na ng isang mabigat na aparador, kasama ang isang halimaw na nagwagi. Ang kalabog ng nagsarang pinto ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Laya, kasabay ng pagsara ng lahat ng pag-asa sa kanyang puso. Ang init ng kanyang katawan ay tila hinigop ng malamig na hangin ng gabi. Nakatayo lang siya roon. Sa labas ng malaking tarangkahan ng Villa Esperanza, hindi makagalaw, hindi makapaniwala sa nangyari. Ilang minuto siyang tulala. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang nanginginig na paghinga at ang huni ng mga kuliglig. Sinubukan niyang itulak ang tarangkahan, ngunit ito'y matibay na nakasara. Wala siyang telepono, wala siyang pera. Ang dala niya lang ay ang suot niyang damit at ang mabigat na damdamin ng pagkatalo. Biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Tila nakikisama ang langit sa kanyang kalungkutan. Ang bawat patak
ay malamig na humahaplos sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda. Hinayaan niyang mabasa siya, hinayaan niyang ang ulan ay hugasan ang kanyang mga luhang nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nabigo siya. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Nabigo siyang protektahan si Don Hilarion. Nabigo siyang itama ang mali. Ang ebidensya, ang tinig ng katotohanan na hawak niya kanina ay nasa loob na ngayon. Hindi na maaabot. At bukas, darating ang abogado at ang lahat ay magiging opisyal. Mananalo ang kasamaan. Napaupo siya sa basang semento sa labas ng gate. Niyakap ang kanyang sarili para sa kaunting init. Wala na siyang pupuntahan. Itinaboy na siya ng sarili niyang anak at manugang. At ngayon, itinaboy na rin siya mula sa lugar na nagbigay sa kanya ng panibagong layunin. Isa siyang dahong inanod. Walang direksyon, walang saysay. Tumingala siya sa malaking mansyon. Sa isa sa mga bintana, sa itaas, nakita niya ang isang bahagyang paggalaw ng kurtina, isang anino. Si Don Hilarion kaya iyon, nakatingin sa kanya, nangihina at walang magawa? O si Brando, nagagalak sa kanyang tagumpay? Ang pag-iisip na yon ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sumusuko na sa pagod at kawalan ng pag-asa. Biglang, isang maliwanag na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang pares ng headlights. Isang sasakyan ang huminto sa mismong tapat niya. Dahil sa pagod, hindi na niya ito pinansin. Marahil ay isa lang sa mga kapitbahay na nagtataka kung sino ang baliw na babaeng nakaupo sa gitna ng ulan. Ngunit bumaba ang bintana ng sasakyan at isang boses ang kanyang narinig. Isang boses na basag, nanginginig, at puno ng pagsisisi. Inay, dahan-dahan, itinaas ni Laia ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa ulan at luha. Ngunit nakilala niya ang mukha sa loob ng kotse. Si Tala. Nakatingin ito sa kanya. Ang mukha'y basang-basa rin ng luha. Ang kaninang pag-aalinlangan sa mga mata nito ay napalitan na ng isang matibay na desisyon. Nay, sabi muli ni Tala, ang boses ay halos pabulong. Patawad, sakay na po kayo. Tulungan niyo po akong itama ito. Tutulungan ko po kayo. Sa loob ng ilang segundo, nag-alinlangan si Laia. Ang sakit na dulot ng kanyang anak ay napakalalim. Ngunit sa pagitan ng dilim at ng malamig na ulan, ang alok ni Tala ay isang maliit na kandila. Isang maliit, nanginginig na liwanag ng pag-asa. At sa puntong yon, kahit gaano kaliit, iyon lang ang mayroon siya. Dahan-dahan, tumayo si Laia. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, ngunit pinilit niya. Humakbang siya palapit sa kotse. Binuksan ni Tala ang pinto. Pumasok siya sa loob, dala-dala ang lamig ng ulan at ang bigat ng kanyang kabiguan. Ngunit sa pag-upo niya sa tabi ng kanyang anak, ang anak na nagtaboy sa kanya, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na siya nag-iisa. May pag-asa pa po ba tayo, Nay? Tanong ni Tala habang pinapaandar ang sasakyan palayo sa madilim na Villa Esperanza. Tumingin si Laia sa labas ng bintana. Sa daanang basang-basa ng ulan, hindi niya alam ang sagot. Pero alam niya na kasama ang nagsisising anak sa kanyang tabi, handa siyang subukan muli. Ang umaga ay dumating ng may dalang kakaibang bigat. Ang langit sa labas ng Villa Esperanza ay kulay abo. Tila nagbabadya ng isang mahalagang kaganapan. Sa loob ng sala, ang lahat ay nakaayos na. Naroon si Brando, nakasuot ng mamahaling suit. Ang muka ay kalmado, ngunit ang mga matay hindi maikakaila ang kasabikan. Katabi niya ang pekeng doktor na mukhang ninenerbiyos at isang abogadong may makapal na salamin na abala sa pag-aayos ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Sa isang silyang degulong sa gitna ng lahat, nakaupo si Don Hilarion. Ibinalik na siya ni Brando sa dati niyang anyo, nakatulala, walang emosyon at tila wala sa sarili.
Isang oras bago dumating ang mga bisita, sa pilitan nitong ipinainom sa matanda ang isang tableta ng malakas na sedative. Lahat po ng dokumento ay narito na, Judge, sabi ng abogado, tumutukoy sa isang matandang lalaking may marangal na tindig na kararating lang. Isang hukom na personal na inanyayahan ni Brando para saksihan ang pagpirma at gawing mas opisyal ang lahat. Kailangan na lang po ng pirma ni Don Hilarion para formal na mailipat ang pamamahala ng kanyang ari-arian kay Mr. Ramos, ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Ngumiti si Brando, isang ngiti ng isang taong sigurado na sa kanyang tagumpay. Kinuha niya ang isang ballpen at maingat na inilagay sa pagitan ng mga daliri ni Don Hilarion. Inalalayan niya ang kamay nito papunta sa papel. Heto na po, Lolo. Isang pirma na lang po. Ang dulo ng ballpen ay ilang pulgada na lang mula sa papel. Ang lahat ay nakatingin, naghihintay. Itigil niyo yan. Isang malakas na boses ang pumuno sa buong silid. Lahat sila ay napalingon sa direksyon ng pinto. Doon, nakatayo si Laia. Hindi na siya ang babaeng kaawa-awa at basang sisiw ng nakaraang gabi. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Sa likod niya ay si Tala, na ang muka ay puno ng takot ngunit may bakas ng katatagan. At sa tabi nila, isang lalaking hindi nila inaasahan. Isang matandang doktor na may kagalang-galang na tindig. Bit-bit ang isang tunay na medical bag. Natigilan si Brando. Anong ginagawa ninyo rito? Mga gwardya. Wala na ang mga gwardya mo, Brando. Sabi ni Tala, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Pinaalis ko na sila. Ano? Gulat na tanong ni Brando. Judge, mga ginoo, sabi ni Laia. Ang boses ay matatag at malakas. Lumalakad palapit sa gitna. Ang lahat ng inyong nakikita ay isang malaking kasinungalingan. Isang panloloko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa lang siyang katulong na tinanggal ko dahil nagnanakaw. Depensa ni Brando. Ngunit si Tala ay humakbang pasulong. Hindi po totoo yan. Ang asawa ko po, si Brando Ramos, ay may masamang balak. Gusto niyang makuha ang pera ni Lolo Hilarion para ipambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Naglabas si Tala ng telepono. Narito po ang mga text messages niya, mga pananakot niya sa akin para lang sumunod ako sa kanyang plano. Ang pekeng doktor ay nagsimulang mamutla. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita na ang totoong doktor. Ako si Dr. Emmanuel Cardenas, ang personal na manggagamot ni Don Hilarion sa loob ng 20 taon, pagpapakilala niya. At ang taong ito, sabay turo sa pekeng doktor, ay hindi isang doktor. Siya si Robert Jimenez, isang dating medical technician na tinanggalan ng lisensya dahil sa iligal na gawain. At ang mga gamot na ipinapainom niya kay Don Hilarion ay hindi gamot, kundi lason na unti-unting sumisira sa kanyang isipan. Gumuho ang mundo ni Brando. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay isa-isang nabubunyag. Ngunit tumawa siya ng malakas, isang tawang desperado. Walang ebidensya. Salita laban sa salita. Kahit anong sabihin ninyo, tingnan ninyo siya. Sigaw niya, itinuturo si Don Hilarion na nananatiling walang kibo. Isa na siyang gulay. Huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tunog ang narinig. Isang pag-ubo. Lahat ay napatingin kay Don Hilarion. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kaninang blangkong mga mata ay may kislap na ngayon ng talino at galit. Ibinaba niya ang ballpen sa mesa. Gamit ang kanyang 2 kamay na nakapatong sa armrest ng wheelchair, dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang sarili. Nanginginig, nanghihina, ngunit puno ng determinasyon. Tumayo siya. Nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Natigilan ang lahat. Maging si Laia ay napaluha sa kanyang nakita. Ang epekto ng sedative na ipinainom ni Brando kanina ay hindi na tumalab.
Ang katawan ni Don Hilarion, na ilang linggo nang umiinom ng vitamins, ay nilabanan na ito. Tumingin si Don Hilarion ng diretso kay Brando at sa isang boses na mahina pa, ngunit malinaw at puno ng kapangyarihan, nagsalita siya. Brando, talo ka na. Ang mga salita ni Don Hilarion ay parang isang malakas na dagok na tumapos sa lahat. Ang pagtayo niya mula sa silyang de gulong ay isang milagrong sumira sa bawat kasinungalingan na binuo ni Brando. Ang hukom, na kanina'y nalilito, ay mabilis na nakita ang katotohanan. Agad itong tumawag sa telepono. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Ang kaninang tensyonadong sala ay naging isang eksena ng pag-aresto. Habang pinupusasan si Brando, hindi ito tumigil sa pagmumura at pagsigaw. Kasalanan mo to, Tala. Tandaan mo yan. Pinagsisihan kong pinakasalan kita. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Ang pekeng doktor naman ay tahimik lang na sumama. Ang mukay blanko, tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Nang sa wakas ay tumahimik na ang paligid, na iwan silang lahat. Si Laya, Tala, Don Hilarion at si Dr. Cardenas. Ang bigat sa hangin ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Tala, na kanina'y matatag, ay napahagulgol. Lumapit siya kay Don Hilarion. Lolo, patawarin niyo po ako. Nabulag po ako. Tiningnan siya ni Don Hilarion. Ang mga matay pagod, ngunit walang bakas ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi madali, apo. Ngunit ang pag-amin sa pagkakamali ay ang unang hakbang. Aabutin ito ng panahon. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaling kay Laya. Lumakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang, bagamat nangihina pa, ay puno ng pasasalamat. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Ang mga kamay na dati niyang pinupunasan ay ngayon, hawak siya ng may buong paggalang. Laiya, sabi ni Don Hilarion. Ang boses ay malinaw na ngayon. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Binalik mo sa akin ang buhay ko, ang dignidad ko. Utang ko sa iyo ang lahat. Ginawa ko lang po ang tama, Don Lario. Naiiyak na sagot ni Laya. Umiling si Don Hilarion. Higit pa sa tama ang ginawa mo. Nagpakita ka ng kabutihang loob at tapang sa kabila ng panganib, at hinding-hindi ko yon malilimutan. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng sarilinan si Laya at Tala sa hardin. Ang ulan ay tumila na at ang sinag ng araw ay nagsisimula nang tumagos sa mga ulap. Nay, simula ni Tala, hirap hanapin ang mga tamang salita. Wala pong sapat na salita para sabihing nagsisisi ako. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero sana po, balang araw, mapatawad niyo ako. Tiningnan ni Laya ang kanyang anak. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng awa. Nakita niya rito, hindi ang isang halimaw, kundi isang biktima rin ng maling pag-ibig at ng sarili nitong kahinaan. Pinapatawad kita, anak, sabi ni Laya, at ang mga salitang iyon ay tila nagpakawala ng isang mabigat na tanikala sa puso nilang dalawa. Pero tulad ng sabi ni Don Lario, ang paghilom ay aabutin ng panahon. Kailangan nating parehong pagtrabahuhan yon. Niyakap ni Tala ang kanyang ina, isang yakap na matagal na nilang dapat ginawa. Bago umalis si Tala, muling kinausap ni Don Hilarion si Laya. Laya, ayokong umalis ka, sabi nito. Ang lugar na ito ay naging tahanan mo na rin. Ayokong isipin mo na isa ka lang tagapag-alaga rito. Huminga ito ng malalim. Gusto kong manatili ka rito, hindi bilang isang katulong, kundi bilang tagapamahala ng Villa Esperanza. At higit pa riyan, gusto kong ikaw ang personal na mamahala sa aking charity foundation. Ikaw ang magiging mata at kamay ko sa pagtulong sa iba. Natigilan si Laya. Ang alok ay higit pa sa isang trabaho. Ito ay isang posisyon
ng tiwala, ng respeto, ng dignidad. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang mararanasan niya. Pero Don Lario, hindi po ako karapat-dapat. Ikaw ang pinakakarapat-dapat sa lahat. Laya, pagtutuwid ni Don Hilarion, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napatunayan mo na ang halaga ng iyong puso. Ngayon, oras na para makita ng mundo iyon. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ngumiti si Laya. Isang tunay, taos-pusong ngiti. Tumingin siya sa paligid ng Villa Esperanza, hindi na bilang isang dayuhan o isang hamak na manggagawa, kundi bilang isang taong nakahanap ng kanyang lugar. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating kulay abong Villa Esperanza ay tila nagkaroon ng panibagong kulay at buhay. Ang mga bintana ay laging bukas. Pinapapasok ang sinag ng araw at ang sariwang hangin. Ang hardin, na dati napapabayaan, ay puno na ngayon ng mga namumulaklak na rosas at sampagita. Personal na inaalagaan nila iya tuwing umaga. Si Laya Soliman ay hindi na ang babaeng puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa na ngayon, ang kanyang mga ngiti ay madalas nang nasisilayan. Sa umaga, abala siya sa pamamahala sa mga gawain sa mansyon. Sa hapon, inilalaan niya ang kanyang oras sa Montesilio Foundation. Doon, siya mismo ang nakikipag-usap sa mga nangangailangan, mga ulilang bata, mga matatandang inabandona, mga pamilyang nangangailangan ng tulong medikal. Sa bawat taong kanyang natutulungan, lalo niyang nararamdaman ang saysay ng kanyang buhay. Mukhang masaya ka sa ginagawa mo, Laya. Napalingon si Laya. Nakatayo sa may pinto ng kanyang maliit na opisina sa foundation, si Don Hilarion. Malaki na ang ipinagbago nito. Bagamat may baston na itong gamit, malakas na ito at nakakalakad ng mag-isa. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay bumalik na at ang kislap sa kanyang mga mata ay permanente nang naroon. Sobra po, Don Lario, nakangiting sagot ni Laya. Sa bawat ngiti po nila, parang nabubura ang lahat ng sakit na naramdaman ko noon. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo, sabi ng matanda. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Hindi na sila amo at empleyado. Ang turingan nila ay parang dalawang matalik na magkaibigan, magkasamang naglalakbay sa huling yugto ng kanilang buhay. Nag-uusap sila tungkol sa mga proyekto ng foundation, nagtatawanan sa mga simpleng bagay, at kung minsan, tahimik lang na nagkakape sa hardin, ninanamnamang kapayapaan. Isang Sabado ng hapon, habang nagdidilig si Laya, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Tala. Regular na itong dumadalaw, hindi para manggulo, kundi para kumustahin siya at mag-abot ng kung anong pasalubong. Ngayon, may dala itong isang bayong ng paborito niyang mangga. Para po sa inyo, Nay, sabi nito. Ang boses ay mahinahon at puno ng respeto. Kinuha ito ni Laya. Salamat, anak. Pumasok ka muna. Ang kanilang mga pag-uusap ay simple lang, tungkol sa mga apo niya, sa eskwela, sa mga bagong natutunan ng mga ito. Hindi na nila binabalikan ang madilim na nakaraan. Sa halip, dahan-dahan silang bumubuo ng mga bagong alaala. Mga alaala na nakabase sa pagpapatawad at sa pangalawang pagkakataon. Alam nilang pareho na ang sugat ay naroon pa rin, ngunit ito'y naghihilom na. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw, tumayo si Laya sa balkonahe ng kanyang silid sa Villa Esperanza. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng buong Sansinag City. Naalala niya ang gabing itinaboy siya sa gitna ng ulan, ang pakiramdam ng pagiging wala, ng pagiging basura. Sino ang mag-aakala na ang babaeng yon ay siya ring babaeng nakatayo ngayon dito, napapalibutan ng respeto at pagmamahal. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang baga ng mabangong hangin ng gabi. Nahanap na niya ang kanyang tahanan. Hindi ito isang lugar na gawa sa bato at semento, kundi isang estado ng puso. Isang lugar
kung saan ang iyong halaga ay hindi sinusukat ng iyong kayamanan o ng opinyon ng iba, kundi ng kabutihan na kaya mong ibahagi. Ang Villa Esperanza, na dati simbolo ng kasakiman at panloloko, ay tunay na ngang naging isang Viet to Hai Vong. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong natutulungan ng pundasyong kanyang pinamumunuan. Dito, sa ilalim ng mapagpalang tingin ng mga bituin, nahanap ni Laya Soliman ang kanyang kapayapaan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang pinakamahalagang aral na ating mapupulot sa buhay ni Laya ay ang katotohanang ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman matatagpuan sa pag-apruba ng iba, kundi sa loob mismo ng ating mga puso. Kahit gaano pa tayo itakwil ng mundo, ang dignidad at kabutihan ay mga yaman na hindi kailanman mananakaw sa atin. At kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ang siyang nagiging daan tungo sa isang mas makabuluhang simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ngayong araw. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.